Naging matunog ang pangalan ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano mula nang mag-file ito ng impeachment case laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nasabing kaso ay base ito sa di umano'y mga krimen na iniuugnay sa Pangulo at ang natatagong yaman nito. Si Alejano ay kasama ni Senador Antonio Trillanes IV sa Magdalo Group. Nakilala ang kanilang grupo nang tinangka nilang i-take over ang Oakwood Hotel sa Makati noong Hulyo ng 2003. Mga junior officers ng Armed Forces of the Philippines ang miyembro ng Magdalo Group. Nabuo ito dahil sa hangarin nilang matanggal sa pwesto ang mga senior officers ng AFP, pati na rin ang dating Pangulong si Gloria Macapagal-Arroyo. Hindi naman talaga Magdalo Group ang kanilang pangalan. Ipinakilala nila ang kanilang grupo bilang Bagong Katipuneros. Kasabay nito, itinatag na rin nila ang Samahang Magdalo, kung saan mga sibilyan naman ang namamahala nito. Ito ang ginagamit nilang platform para makapanghikayat ng mga Pilipino na sumama sa kanilang layunin o kaya magbigay suporta sa kanilang mga adhikain. Balikan natin kung ano at paano nga ba napasok sa gobyerno ang ilan sa mga miyembro nito. Hindi naging successful ang Oakwood Mutiny. Base sa naging investigasyon ng Administrasyong Arroyo, naging mabusisi at pinagplanuhang maigi ang layuning pag-takeover ng Oakwood Hotel ng Magdalo Group. Taliwas ito sa sinabi noon ni Trillanes na ito'y spontaneous lamang at biglaan. Nadawit pa dito ang pangalan ni Senador Gringo Honasan na di umano'y nagkaroon ng bloodletting ritual sa San Juan noong Hunyo 2003, isang buwan bago ang Oakwood Mutiny. Si Honasan di umano ang nag-preside ng nasabing ritual. Dito na rin di umano in-explain ni Honasan ang National Recovery Program kung saan bubuo ito ng bagong gobyerno. Ngunit hindi naging successful ang nasabing mutiny dahil hindi nakuha ng Magdalo ang suporta at simpatya ng publiko. Lahat ng mga sumali sa nasabing pag-aaklas ay sumurrender sa gobyerno at makalipas ang isang taon ay nagsorry sa Pangulong Arroyo. Pinatawad naman sila ng Pangulo, ngunit hindi sa kanilang mga kaso. Nahaharap sila sa habang buhay na pagkakakulong. Noong 2005, nakatakas ang grupo ni Marine Captain Nicanor Feldon. Nahuli rin naman sila at inilagay sa solitary confinement. Noong 2007, sa kaligitnaan ng kanilang hearing, nag-walkout ang grupo ni Senador Antonio Trillanes at nagtungo sa Manila Peninsula. Inulit nila ang panawagan para mag-resign sa pwesto ang Pangulong Arroyo. Ngunit makalipas ang ilang oras ay sumuko rin naman sila. Sa ngayon, senador na si Trillanes. Congressman naman si Alejano. Si Feldon naman ay Chief ng Bureau of Customs ng Administrasyong Duterte. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.